una sa lahat, gulpe ang inabot ng dalawang lalaking yan matapos masangkot sa gulo sa isang peryahan sa Tulunan, Cotabato. Ang isa sa mga biktima, sinuntok, tinadyakan at sinaksak pa. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bamban-Tarlac Mayor Harris Fu pinasuspinde ng DILG's ombudsman habang iniimbestiga ng pagkakadawit ng alkalde sa illegal na pogo. Bamala ng China na ikukulong ang mga trespasser sa South China Sea, binatikos ng ating mga otoridad at ilang grupo. Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos makikipag-alyansa na rin sa Nationalist People's Coalition o NPC para sa 2025 midterm elections. Sa pool sa CCTV, kotse at AUV nagsalpukan sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas. Isa, sugatan. Mag-iina kabilang ang kambal na sanggol, patay sa sunog sa Usamis City. At Ann Curtis, balik teleserye na sa Pinoy adaptation ng K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng kotse at AUV sa Las Piñas. Isa ang sugatan sa disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa kuwang ito ng CCTV ng Barangay Almanza 1 sa Las Piñas City, makikita ang pagdaan kagabi ng isang pulang AUV sa bahagi ng Alabang Zapote Road. Nang biglang lumihis ng linya ang kasalubong nitong kotse, kaya nagkabanggaan ang dalawang sasakyan. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng AUV at kotse. Ayon sa driver ng AUV, maghahatid lamang siya ng kanyang pasahero ng biglang Bali, magkasalubong po kami. Habang banayad lang yung takbo ko banayad lang Tapos si ma'am, mabilis yung takbo niya Tapos nung mabilis yung takbo niya, nagulat ako, bigla siyang kumabig sa lane ko. Pagkabig niya sa lane ko, sinubukan ko pang iiwas, kaya lang yung tama ng ko sa gilid kasi iniwas ko pa yan agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Barangay Almanza 1 at binigyan ng first aid ang babaeng driver ng kotse matapos siyang magtamo ng sugat sa binti. Sinubukan ng News 5 na alamin kung bakit siya biglang nagpalit ng lane na nagdulot ng aksidente. Pero tumanggi magbigay ng panayam ang driver ng kotse. Nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang aksidente. Kinailangan pang bombahan ng tubig ng mga bombero ang pinangyarihan ng banggaan dahil sa nagkalat na mga bubog at sirang parte ng mga sasakyan. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang matapos ang clearing operation. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Dalawang bata naman ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Bohol at Quezon. Yan at ibaba sa report ni Elaine Fulgencio. Pagmasdan ng kalsadang ito sa Secatuna, Bohol pasado 8:00 ng gabi noong Martes, makikitang pagdaan ng isang motorsiklo nang bigla itong banggain ng kasunod na van. Ayon sa Secatuna Police, sakay ng motorsiklo ang driver na si Eliezer Viatengo, kanyang asawa at kanilang 7 taong gulang na anak. Ligtas ang mag-asawa ngunit pinawian ng buhay ang kanilang anak. Tinakbuhan ng driver ng van ang aksidente pero sumuko rin kalaunan. Nahaharap siya sa kasong reckless driving resulting in homicide and multiple serious injuries. Makikita naman sa CCTV footage na ito ang pagtawid ng 3 estudyante sa tapat ng isang eskwelahan sa Miagao, Iloilo. Ilang saglit lang, biglang binangga ng humaharurot ng motorsiklo ang 2 sa kanila. Nakatayo agad ang isang estudyante at driver ng motor, habang ang isang biktima makikitang nakahandusay pa rin sa kalsada. Ayon sa coffee shop na nagmamay-ari ng CCTV, nadala agad sa ospital ang 2 mag-aaral. Sila ay mga estudyante sa Iloilo Science and Technology University na pag-alaman namang walang lisensyang rider na ngayon ay nasa kustodiya na ng Miagao Police. Sa Gumaca, Quezon, patay naman ang isang batang 7 taong gulang matapos mabangga ng isang van kahapon. Ayon sa investigasyon, biglang tumawid ang bata sa Maharlika Highway. Hindi umano ito napansin ng driver ng van. Dinala ng driver ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Arestado ang dalawang lalaki matapos mambugbog at manaksak ng kainuman sa Tulunan, Cotabato. Nasapul sa CCTV ang nangyaring pabubugbog sa gitna ng kalsada sa Barangay La Esperanza. Pinagtulungang bugbugin ng dalawang suspect ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Nagtamo rin ang saksak sa likuran ng isa sa mga biktima na napag-alamang menor de edad. Ayon sa Tulunan Police, natabig ng menor de edad na biktima ang isa sa mga suspect bago umalis sa inuman malapit sa peryahan. Sakay ng tricycle, sinunda ng mga suspect ang mga biktima hanggang sa nagpang-abot sila sa kalsada. Nakalabas na sa ospital ang menor de edad na biktima habang nahaharap naman sa reklamong frustrated murder ang dalawang suspect. Pinasususpinde ng DILG sa Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitna ng investigasyon sa pagkakadawit niya sa illegal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bumuuna ng task force ang Department of Interior and Local Government o DILG noong April 5 para imbestigahan ang pagkakaugnay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanilang bayan. Ngayong araw, inilabas ng task force ang resulta ng kanilang investigasyon. Sa isang pahayag, inilahad ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga natuklasan nila umanong nakababahala at illegal na aktibidad. Kaya inirekomenda ng DILG sa Ombudsman na patawan si Mayor Guo ng preventive suspension habang nagpapatuloy ang mga ginagawang investigasyon laban sa alkalde. Nakarating na raw kahapon sa Ombudsman ang rekomendasyong ito ng DILG. Patuloy namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Mayor Guo tungkol dito. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat imbestigahan si Mayor Guo matapos maungkat sa pagdinig ng Senado ang kanyang pagkatao, kabilang na ang late registration ng kanyang birth certificate. Hindi rin maalala ni Guo ang iba pang detalye sa kanyang katauhan nang tanungin ito sa kanya ni Senator Risa Ontiveros. Nilinaw din kamakailan ni Pangulong Marcos na hindi niya nga kilala si Mayor Guo. Sa gitna niyan, naglutangan naman online ang mga litrato ni Mayor Guo na kasama si PBBM. Sa isa pang video noong Pebrero, makikitang dumalo si Mayor Guo ng inspeksyonin ni Pangulong Marcos ang New Clark City Access Road. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Bukod sa Pangulo, minsan na rin nakasama ng alkalde ang ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Sa isang text message sa News 5, hindi naman itinanggi ng senadora na dati na nga sila nagkita ni Mayor Guo sa event ng DSWD sa Bamban. Pero paglilinaw ng senadora, hindi sila close ng alkalde. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinatikos ng ilang opisyal ng ating gobyerno at ilang grupo ang babala ng China na huhulihin ang mga ilegal na papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Desperado na ang China. Yan ang buwelta ng Atenito Coalition kaugnay ng babala ng China na huhulihin na nila ang mga dayuhang manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Inilabas ng China ang kautusan matapos ang matagumpay na civilian mission sa West Philippine Sea. Sa ulat ng South China Morning Post, inatasan ng China ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser kahit walang paglilitis. Hanggang 2 buwan daw pwedeng makulong ang mga mahuhuli. Ipatutupad daw nila ito simula sa Hunyo. Kinumpirma naman ito ng Chinese Embassy sa Maynila. Para kay Akbayan President at co-convener ng Atenito Coalition, Rafaela David, ang banta ng China ay hindi lamang paglabag sa international law, kundi pag-amin ng China na epektibo ang ganitong klase ng akbang na pinangungunahan ng mga sibilyan. Hindi raw magtatagumpay ang China sa kanilang paninindak sa mga Pilipino. Sa halip ay mas lalo pa nitong palalakasin ang ating loob para ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo. Dapat regular at nagiging normal na nakakapunta ang mga ordinaryong mamamayan sa ating sariling karagatan sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paninindigan dahil nakita po natin lalo pa yung ginagawa ng China, lalo na sa ating mga mangingisda. Nauna na rin sinabi ng Philippine Coast Guard na malinaw na iligal ang bagong patakaran ng China. Bukod sa Pilipinas, papalagan din daw ito ng iba pang bansang claimant sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian? No? Ayon naman sa isang security expert, kailangan nitong iprotesta agad ng gobyerno ng Pilipinas sa International Court. If they keep on pushing on this new law, they will have to struggle with the people power of the Filipinos, and they might see another channelment incident at sea, this time in the West Philippine Sea.
So I think they have to rethink of this new law because this is contrary to the international law and to the 2016 Hague ruling. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang agresibong pahayag ng ito ng China ay tahasang pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Malinaw umano itong paglabag sa international law na sumasaklaw sa karapatan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa South China Sea. Ganito rin ang saloobin ni Senate President Mig Zubiri. Sa isang panayam, sinabi ni Zubiri na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, partikular sa freedom of navigation, ang plano ng China na ikulong ang mga anilay dayuhang trespasser. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinalitan na ang commander ng AFP Western Command o WESCOM na si Vice Admiral Alberto Carlos. Kasunod yan ang paglilive ni Carlos sa trabaho matapos masangkot sa umano'y new model deal ng Pilipinas at China sa ayungin show. Ipinalit sa kanya bilang bagong commander ng AFP Westcom si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Paglilinaw ng AFP, hindi pinalitan si Carlos dahil sa kinasasangkutan niyang issue. Kailangan lang daw ng full-time na leader ng Westcom para maipagpatuloy ang mga gawain nito. Todo linis na sa kanilang mga estero ang lungsod ng Maynila bilang paghahanda sa pagbaha ngayong papalapit na ang tag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Hindi pa man nagsisimulang tag-ulan, matinding baha na agad ang epekto ng mga panakanakang pag-ulan sa Metro Manila. Kaya naman ngayon pa lang, puspusan na ang ginagawang paglilinis sa mga estero sa Maynila para maiwasan ang matinding pagbaha. Dito sa Pasibli Creek sa Paco, tuwing Lunes hanggang Biyernes na ang ginagawang cleanup drive. Ayon sa mga River Warrior, naglalagay sila ng trash trap para salain yung mga basura at hindi na kumalat sa estero. Pagkatapos niya, nakikipag-coordinate daw sila sa LGU para naman hakutin yung mga naipon na basura. Gamit ang trash trap na ito, mas napapabilis ang paglilinis sa mga estero. Malaking bagay po sa amin yung ganyang trap kasi hindi na kami magbabangka ng pabalik-balik. Isa-isang lugar lang kami magtatanggal ng basura. Bukod sa paglilinis sa mga estero, nakahanda na rin ang Disaster Risk Reduction and Management Office ng Manila sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan at bumaha. Kompleto sila sa rescue equipment. Just in case na kung talagang hindi po umuho pa yung tubig o maaaring barado yung mga drainage system natin, pwede po natin i-deploy po yun just to ease yung mga konting yung tubig. Meron po tayong mga suction hose and then we can bind them to i-connect natin sa truck natin. And then simple as that, higop tapon po ng tubig. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na nasa transition period na tayo ng panahon ng tag-ulan na posible nang magsimula sa Hunyo. Matatandang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na paghandaan ang epekto ng La Nina kung saan mas dadalas ang mga pag-ulan at pagbaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, magiging maulan ang weekend sa ilang lugar sa bansa. Katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan ang mararanasan ngayong gabi sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Bukas ng hapon, mas malakas na ulan ang posibleng maranasan sa Northern Luzon. Posible rin ang light to moderate rain sa Metro Manila at Calabarzon ngayong gabi. May tsansa ring umulan bukas sa Mindoro at sa Bicol. Maulap hanggang sa maaraw naman ang panahon sa Visayas, habang may mahinang ulan naman mamaya sa Southern Mindanao. Ang mga pag-ulan na yan ay epekto ng shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, gayon din ng easterly winds sa dagat Pasipiko. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, may paggalaw sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng 20 centavos ang kada litro ng diesel o bumaba ito ng 10 centavos kada litro. Ang kerosene naman hanggang 20 centavos ang posibleng itaas kada litro, habang ang gasolina posibleng bumaba ng hanggang 45 centavos per liter. Ayon sa DOE, kumpiyansa ang organisasyon ng the Petroleum Exporting Countries o OPEC na tataas ang demand sa langis. Ito umano ang nakaaapekto sa paggalaw ng presyo ng petrolyo. Susunod, kambal na sanggol kabilang sa mag-iinang namatay sa sunog sa Ozamis City.
Pangulong Bongbong Marcos may mensahe sa mga bagong sundalo ng PMA sa gitna ng umano'y tangkang destabilisasyon sa gobyerno. At cast ng Home Along Dariles, nagsama-sama sa isang TikTok challenge. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sinubukan pang i-revive ng mga kapitbahay ang sanggol na ito at kanyang nakakatandang kapatid na babae matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Ozamis City, Misamis Occidental. Pero binawian din ng buhay ang dalawang bata. Namatay din ang kakambalang sanggol at ang kanilang ina. Kinilala ang ina ng mga bata na si Divina Gracia Godis. Ang kambal na sanggol naman ay sina Francis at Margaret Godis, habang ang 5 taong gulang nilang ate ay si Nina Zaira Gisalan. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula sa sunog. Ayon sa Ozamis Fire Station, sumiklab ang sunog habang natutulog ang mag-ina. Hinihinala nagsimula ang sunog sa electric fan na nasa kwarto ng mga biktima. Sa Daraga Albay naman, may natagpuang fetus sa sahig ng banyo sa loob ng isang paaralan. Nakita ito ng isang estudyante na agad nagsumbong sa mga pulis. Agad dinala ang fetus sa ospital kung saan napag-alamang 10 weeks old pa lamang ito. Inaalam pa kung sino ang nag-abandona sa naturang fetus. Nasabat naman ng PDEA at PNP-CIDG ang 16 na kilo ng shabu sa isang buy-bust operation sa Zamboanga City. Nagkakahalaga ito ng higit 108 million pesos. Arestado ang 42 taong gulang na lalaking tulak umano ng droga. Maharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inaalam pa kung miyembro ng malaking sindikato ang suspect. Yan ang Frontline Roundup. John Arua, News 5. May mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong sundalong nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA sa gitna ng anyay destabilisasyon sa gobyerno at pagkamkam ng ibang bansa sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez Obina. Ito ang bagong SINAG Class of 2024 na nagsipagtapos mula sa Philippine Military Academy sa Baguio City kaninang umaga. Higit kalahati sa kanila galing sa may hirap na pamilya. Ang top 1 na si 2nd Lieutenant Janeth Elumba mula Surigao, anak ng isang magsasaka at opisyal ng barangay. Sa kanyang valedictory address, inalala niya ang kakaiba nilang mga karanasan nang pumasok bilang mga plebo ng PMA noong June 2020. Unfortunately, due to the pandemic, we were unable to partake in the traditional and cherished events of the Academy alongside our parents and other visitors. Celebrations such as the reception, incorporation, sunset parade, and recognition were not experienced. Sa kabila nito, hinimok niya ang mga kasamahan na ipagpatuloy ang integridad at katapatan sa kanilang misyon para sa bayan, ngayong opisyal na silang mga sundalo. Today is the day we have long awaited. Let us go forth and serve our nation with the character, skills, and education that the Philippine Military Academy has nurtured within us. Pro Deo Populus et Patria. For God, the people, and the country. Si Elumba at ang 142 niyang mista magsisilbi sa Philippine Army. Sa Air Force naman pinili ng nasa 60, habang higit 70 ang mapupunta sa Navy. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang seremonya kasama si Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal. Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong sundalo na mag-focus sa pagsiservisyo sa bayan. Yan ay sa harap ng mga di umano'y tangkang destabilisasyon sa gobyerno at pagkamkam ng ibang bansa sa ating mga teritoryo. Bagong Pilipinas is now being slowly born. This is a time of birth pains, sadly of opportunism, blatant attempts of destabilization, and last ditch to cling to the rapidly disappearing past. But we must be resolute. We must hold on. We cannot turn back. What we are facing now are a blatant disregard of international accepted principles and deployment of weapons of mass destruction by parties who seek to drive a wedge between a united citizenry. Dagdag pa ng Pangulo, mas gugulin ang panahon sa pagsisilbi sa mga kapwa Pilipino.
These attempts to divert our attention and dissipate our energy better spent on making the country should not draw us away from the urgent tasks ahead. And that is to keep our people safe in their homes, our territory secure, our defenses against threats strong, and our democracy. Sa dulo ng kanyang talumpati, inatasan ni Pangulong Marcos ang DND at AFP na repasuhin ang PNA curriculum para matiyak na akma ito sa hamon ng kasalukuyang panahon. Ginawaran din niya ng pardon ng lahat ng classmen na may hinaharap na parusa mula May 8. Nagbabalita mula sa Frontline. Ria Fernandez, Obina, News 5. Bubuo ng alyansa ang Partido Federal Pilipinas at ang Nationalist People's Coalition para sa 2025 midterm elections. Ayon kay NPC Chairman at dating Senate President Tito Soto, layunin ng dalawang partido ang pagkakaisa at pagbabago para sa isinusulong na bagong Pilipinas ng administrasyon. Makakatulong din daw ang alyansa para sa mas pinaigting na suporta sa Pangulo. Unahin daw ng alyansa ang serbisyo publiko kaysa sa personal na interes. Ang PFP ang partidong kinabibilangan ni Pangulong Bongbong Marcos. Arestado ang mga peking pulis na sumalakay sa bahay ng isang konsehal sa Naik, Cavite. Pero pinukwestiyon ng pamilya ng konsehal ang agad na pagpapalaya sa kanila ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Humihingi po ako ng justisya para sa aking anak. Napaiyak na lang si Konsehal Tere Puno ng Naik, Cavite nang alalahanin ng pagsalakay ng mga pulis sa kanilang bahay noong May 11. Sa bisa ng search warrant, ginalugad ng mga pulis ang lugar dahil sa ulat na may nakaimbak ditong mga hindi lisensyadong baril. Inaresto ng mga pulis ang konsehal, kanyang asawa at dalawa nilang tauhan. Bukod sa mga hindi lisensyadong baril, may nakita ring mga granada, bala at magasin sa bahay ng konsehal. Pero ilang minuto matapos ang pagsisilbi ng search warrant, sumalakay naman ang isa pang grupo na nagpakilalang mga pulis din. Kasama nila ang isang alias Louie na nagpakilala pa raw na bago may-ari ng bahay. Agad nilang winasak ang mga CCTV sa loob at labas ng bahay. Maya-maya pa inilabas ng mga lalaki ang mahalagang gamit sa bahay. Pinilit pa raw agawin ng mga lalaki ang kanilang sasakyan. Ayon sa anak ni Puno, pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi ibinigay ang susi ng kanilang sasakyan. Akin yung susi mo, huwag kayong umano. Tapos sabi niya, kunin mo na lang bukas. Nakulong nga itong dalawa na to sa kotse. Kinulong. Ano mahalaga yung gamit nyo o yung buhay nyo? Sa tulong ng mga totoong pulis, na aresto ang mga lalaking nanloob sa bahay. Sinampahan sila ng reklamong robbery, malicious mischief, threat, at usurpation of authority. Pero laking gulat ng pamilya Puno dahil agad daw silang pinalaya at hindi isinalang sa inquest proceedings. Allegedly ay sinabi nitong mga taong ito na mag-a-avail sila ng preliminary investigation, pinakawalan sila notwithstanding the fact that there was a valid arrest without a warrant and that the police have 36 hours to detain. Dapat yon dinitain muna sila. Samantala, nakalaya na si Puno, kanyang asawa at ang dalawa nilang tauhan matapos makapagpiyansa noong Huwebes. Ayon sa konsehal, si alias Louie ang nasa likod ng pagpasok ng mga peking pulis sa kanilang bahay. Plano raw nitong angkinin ang kanilang bahay at iginigiit pang may utang ang kanilang pamilya na aabot sa 200 million pesos. Pero ayon kay Puno, kung may utang daw sila, bakit kailangang pwersahang pasukin ang kanilang bahay at kunin ang kanilang mga pera at gamit? Tingin ni Puno, politika ang motibo sa pagsalakay sa kanilang bahay. Matunog daw kasi ang kanyang pangalan na tatakbo sa pagka-alkalde sa midterm elections. Magsasampa ng patong-patong na kaso si Puno laban sa mga sospek. Balak din ng pamilya Puno na questionin sa korte ang raid ng mga pulis. Hinala nila may nag-utos daw sa kanilang mga kasambahay na iplanta ang mga armas bago ang raid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, pagnanakaw sa bahay ng isang barangay chairman sa Palawan sa pool sa CCTV. And Curtis, balik teleserye sa Pinoy adaptation ng K-drama na It's Okay to Not Be Okay. At sa ating happy weekend, level up na camping experience ba ang hanap nyo? Meron yan sa isang resort sa Pampanga.
Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang bahay sa Puerto Princesa, Palawan. Ang biktima, pamilya ng barangay captain. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Makikita sa video na ito ang isang palakad-lakad na lalaki may taklob sa ulo. Maya-maya, napansin ng lalaki ang CCTV. Tumingin siya sa kamera, nag-dirty finger at nagpatuloy sa paglalakad. Ilan saglit lang, makikitang tangay-tangay na niya ang isang bag. Ninakawan na pala ng lalaki ang bahay ng kapitan sa barangay Santa Monica, Puerto Princesa, Palawan. Nangyari ang pagnanakaw Martes noong nakaraang linggo. Na-notice ng wife ko yung bag niya doon sa tabi ng kama namin ay wala na, no? So, immediately, nagsabi sa akin, ang normal response naman ko sa kanya ay baka na-misplace lang. Itinapon ng suspect sa hindi kalayo ang lugar ang bag at ilang gamit ng mga biktima. Tinangay naman niya ang nasa 90,000 pesos na cash at 2 cellphone. Hinala ng mga biktima sa bintana ng kanilang kwarto, dumaan ang suspect. Posible raw na residente rin sa lugar ang kawatan. Hindi pa natin mako-confirm yan. Taga Santa Monica yung tinitingnan na loob mo sa atin. Although hindi nga nakita yung mukha dahil nga nakita naman parang naka-ninja move. Nakikipagtulungan na ang pamilya ng kapitan sa PNP upang matukoy ang pagkakakinlanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nawagan ng dagdag sahod ang mga guro kung ipapatupad ang Saturday classes sa susunod na school year. Ayon sa ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, karapatan ng mga guro na mabigyan ng overtime o overload pay kung magtuturo sila ng Sabado. Pero aminado si Castro na hassle o abala para sa mga teacher kung magkakaroon ng Saturday classes. Mabawasan daw ang kanilang rest day at panahon sa paghahanda ng mga leksyon. Bukod dyan, may mga guro din na nag-aaral tuwing Sabado. Kung si Castro naman ang tatanungin, mas mabuting tanggalin o bawasan na lang ang mga non-curricular activity sa paaralan. So for the whole year, dapat yung mga non-academic activity ay hindi na ginaganap or hindi na mangyari. Pero focus talaga yung mga teachers doon sa 160 days na talagang academic classes. So na ang pangmalakasang cast ng Philippine adaptation ng hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Kabilang dyan ang nagbabalik teleseryeng si Ann Curtis. Narito ang report ni MJ Marfori. Ann Curtis, Joshua Garcia, at Carlo Aquino. Sila ang mga bibida sa Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Hango ito sa hit 2020 Korean drama na pinagbidahan ni Kim Soo-hyun at So Ye-ji. Sa Pinoy version, si Ann ang gaganap bilang si Mia Hernandez na karakter noon ni Ye-ji. Gaya sa K-drama, isa siyang book author na may antisocial personality disorder. I'm even more excited on how we can work on Mia together. Feeling ko sobra din natin siyang mamahalin. Isa namang illustrator na may autism ang role ni Carlo bilang si Matmat Gonzalez. Ang Korean actor na si Oh Jung-se ang gumanap sa kanyang papel sa Korean drama. Kita mo naman, willing and very capable naman ng isang Ann Curtis. So, excited. Bibigyang buhay naman ni Joshua ang ginampanan noon ni Soo-hyun na si Patpat Gonzalez, healthcare worker, mapagmahal na anak at responsabling kapatid ni Matmat ang role dito ni Joshua. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, babalik siya ng series, tapos isa ako sa cast, di ba? Parang isang karangalan talaga. At straight from the Can't Buy Me Love fame, ide-direct din ito ni May Cruz Alviar in partnership ng Star Creatives at ipapalabas sa Netflix. Kung kailan ipapalabas ang serye, yan ang dapat abangan.
Ito ang isa pang matindi. Parami ang sumusubaybay sa kapatid serye na Lumuhod Ka sa Lupa. Sa post ng official Facebook page ng TV5, umabot sa 10,314 ang pinakamataas na live views nito sa YouTube. Mahigit 2 million naman ang total video views ng serye sa streaming app. Nalalapit ng matinding paghahatol, kaya tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa Lumuhod Ka sa Lupa. Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Kakaiba ang reunion ng cast ng 90s hit sitcom na Home Along the Riles. Idinaan nila yan sa Asoka Challenge. Kabilang sa sumama sa trend sina Claudine Barreto, Nova Villa, gayon din sina Bandov, Boy2 at Jenny Quizon. Nariyan din sina Gio Alvarez, Maybelline de la Cruz at Sita Astals. Bukod sa Indian outfit, tampok din sa makeup nila ang ilang reference sa classic sitcom. Maraming napawaw dyan at nakamiss sa kanila. May more than 67,000 likes na yan sa Instagram. Susunod, dambuhalang pusit na may headlights na kuna ng video sa ilalim ng dagat. At huling hirit sa tag-init. Nasubukan nyo na bang mag-glamping sa mga camper van? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nakuhanan ng video sa ilalim ng dagat ang isang deep sea squid na tila may headlights. Makikitang mayroong bioluminescent lights sa dalawang galamay ng dambuhalang pusit. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ito ng pusit sa paghahanap ng pagkain. May habang mahigit 2 talampakan ng giant squid. Nakuhanan ito ng video sa Samoan Passage sa South Pacific noong May 8. Naging matagumpay ang pagbubukas kahapon ng MVP Olympics sa kabila ng pagbuhos ng malakas na ulan. Game na nagpakita ng suporta mga empleyado ng MVP Group of Companies sa opening ceremony sa Meralco Grounds. Nakiisa rin ang mga host ng Good Morning Kapatid, yan sina Jess, sina Ruth, Maui at sina Justin. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang balanced at healthy lifestyle ng mga empleyado ng MVP Group. Si MVP din ang chairman ng TV5. Okay, ano tayo sa MVP Olympics kapag grabe lang yung buhos talaga ng ulan eh. No? Pero ito, ibig sabihin niya mukhang huling hirit na sa tag-init. Kayo ba, meron kayong pahabol na gala ngayong bakasyon? Ay, ako tinapos ko na yan. Okay na ako. Okay na ako. Ikaw. Kung ano sagot ko. Dahil araw-araw tayo nagkikita, Jess. So, sagot ko doon, wala na. Dahil nga, hindi mo na matansya yung panahon ngayon. Dahil, Sa totoo lang. Di ba? Oo. Pero ito kung merong isang pwedeng puntahan, merong isang resort na nag-level up ang camping experience. Yun ang kanilang hatid sa Pampanga. Alamin natin sa report ni Mondi Lopez. Weekend na naman! Tara, time for camping to the next level. Presenting glamping. Mula sa mga salitang glamorous o kaakit-akit at camping. And speaking of glamping, sagot yan ng isang resort dito sa Apalit, Pampanga. Say goodbye sa mga ordinaryong camping tent. Hello to camper van. Mga second-hand na sasakyan na fully equipped ang loob. Inalis po nila yung makina and then nag-set up sila ng beds. Tapos nilagyan din nila ng aircon, TV, saka microwave oven para din po makompleto. May 3 camper van na pagpipilian, ang Auto Verde, Auto Rosy at Auto Azul. Sakto para sa solo traveler, magbabarkada, small family o couple na naghahanap ng romantic escape. Gaya na lamang ng mag-asawang Freddy and Mylene.
first time sa camper van. Super ganda po. Parang nagka-camping kami. Tamang-tama sa niya bukas, sa birthday niya. Surprise ko sa kanya. Tamang-tama ito. Parang bumalik kami sa pagkabata. Nakita namin yung camping. Camping, so ang ganda. O siya, i-enjoy nyo na po ang date ninyong dalawa. Ang sweet! Ang pinaka-paborito ko rito, yung may paakyat dito sa bubong mismo ng van. Kita nyo, may paano tayo. Sightseeing tayo dito sa taas. Oh. Yan o, kita ko. Ang taas. Tapos, yan, makaka-relax ka. Buti na lang walang masyado pang araw. Panalo rin ang mini jacuzzi pool. Ang cool! At sa gabi, may pa-bonfire pa. Ang saya lang, di ba? Chill camp, check. Dito with dagat, check. At Instagrammable na kampingan, check na check. Napakagandang staycation adventure talaga. Pero teka, ekis tayo sa pagkakalat po ha. Must try talaga itong camping spot sa Pampanga. Bukod sa camper van camping, may iba't ibang cozy cabin din. Oh ha, ang dami. Garantisadong matutuwa ka sa ganda ng view. Basta, huwag umulan please. Sa uulitin? Oo naman. Mondi Lopez, News 5. Saya talaga si Mo. Ayos, ang daming pwedeng gawin kasi. Oo, actually nakakatuwa. Nung huling punta ko dyan sa Purico, hindi pa gawa yung mga camper van nila. Nakakatuwa Nakakatuwa pala siya makita doon. tayo. Sana all. Medyo konting nila. Nakapunta na ako doon. Oo, sige tayo. Susunod tayo dyan. Hindi, na-picture na natin dati yan. Nakakatuwa. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.